Amen. Thank you, Lord. Kanina, testimony lang. Sino po dito na last Saturday nandito? SOR. Diba, ginimbal tayo nung araw na yon dahil dumugo ang ilong po natin. Why? Dahil nag-nose bled po tayo. How deaf is your love? Ano siya? Si Dep. Si Dep, ang tanging narinig ko lang sa kanya nung Sabado, nung araw na yon, yeah. Oh. Yeah. Why? Kasi, alam niyo naman po, ang ating pong bisita ay hindi po taga Pilipinas. So, kaya, what I mean is, nakaka-bless po yung Sabado. Amen? Nung Sabado. Grabe po yung presensya ng Panginoon. Napaka-tangible po ng presence ni Lord. And many of us naka-receive ng prophetic word. Amen? Marami po sa atin naka-receive. And kahit ako po, hindi po ako nakaligtas doon. At talagang nilasing po ako ng presensya na yon. At kapag nararanasan niyo po yung presensya ni Lord, the more na nararanasan mo yung presensya niya, the more na may pagbabago inside. Na po sa buhay po natin. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mararanasan mo si Lord ngayon. Kaya sabi mo sa kanya, may pagbabagong mangyayari. So, i-receive mo na ngayon, habang nakaupo ka pa dyan, at napapakinggan mo itong sinasabi ko, i-receive mo na may gagawin si Lord sa iyo at may pagbabago inside in your heart. Amen po ba yun? Amen! Salamat po sa tatlo na nasa unahan na nag-amen po sa akin. Amen po ba yun? Last Sunday, anong araw ba ngayon? Tuesday, no? Last Sunday, galing po kami sa Ford. No po? Sa Ford Bonifacio. Ang speaker po ay si Pastor Joey Bonifacio. Na po, na galing sa lahi ni Andres Bonifacio. Hindi ko po alam kung bakit gano'n. No? So, galing po kami doon and na-bless po ako doon sa pinreach nung pastor. About identity. Sabi mo sa katabi mo, identity. So, na-bless ako doon, pero hindi po ako doon magpo-focus. Magpo-focus po ako doon sa isang sinabi niya na verse. Please open our Bible in Romans chapter 8, verse 31 to 37. 39 pala, sorry. Sabi po doon, kung wala po kayong Bible, meron po tayong multimedia. So, pwede nyo pong tignan sa ating pong nasa unahan po, no? So, sabi po doon in Romans chapter 8, verse 31 to 37, or 39, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sa atin, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Amen. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies, who is condemned. Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed in interceding for us, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Because as it is written, sabi doon, for your sake we are being killed all the day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. 37, no, in all these things we are more than conquerors, through Him who loves us. Sabi mo, who love us. For I am sure not neither death or life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come. Sabi doon, nor high, also, no power, nor high,
nor death. Utang po ito, no? Death. Tama po ba? Lalim. Yan tayo, no? Nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Malabo na mata mo, Pastor. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Kaya lang, I realize in this verse, Romans chapter 8, verse 31, I realize, kadugtong niya, nasa unahan niya ang verse 30. Tama po. Oo nga, Pastor, 31. Ano ba, nasa unahan ng 31? 30. Oh, joke lang po iyon. Kaya lang, ang pangit ng joke ko. Na-realize ko na yung istoryang ito, God's everlasting love, ang title po niya, no po, ng verse na po yan, from 31 to 39, na-realize ko, kadugtong po niya yung nasa unahan na verse. Ang sabi po doon, verse 30, and those whom He predestined, He also called, and those who He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Sabihin niyo po, He also glorified. Sabi dito sa verse, kung sino daw yung mga tinawag, siya daw yung mga kasama at nabiyayaan ng makaranas ng glorified experience. Ano po ba yung Tagalog ng glorified experience? Yes, sa Tagalog na Bible. Kaliwalhatian. Tama po? Tama po ba sa Tagalog na verse? Kasi ang sabi po dito, pag glorified, kaliwalhatian. Ay, hindi. Iba pala yung biyaya. Grace pala yun. So, glorified. So, in short, na-realize ko lang, na-realize ko lang dito sa verse 30, kapag may nagsasabi sa'yo, wow, ang gwapo mo, sis. Baliktad, tomboy yun. Tinitignan ko lang kung gising pa po kayo. Wow, napakagwapo naman, brother. Napakaganda mo naman, sister. Ano po ang sagot ng karamihan mga Kristiyano? Glory to God. Amen. Wow, ang galing mo naman tumugtog, sis. Ano sagot po ng mga musician? Mga worship team. Ano po ang sagot ng mga kapatid natin ito? Glory to God. Na amen? Tapos yung mga song leader, wow, ang ganda naman ng boses mo. Glory to God. Wow, ang galing naman ng pagkakagawa mo. Glory to God. Amen. But in that verse 30, na-realize ko po, siguro mas magandang sabihin mo na lang kapag may naka-appreciate ng ginagawa mo para kay Lord. Sabihin mo na lang, thank you. Amen. Amen. Ang hirap magpaka-plastic eh. Alam mo sa sarili mo na meron naman at binati ka at sinabi mo, glory to God, pero deep inside in your heart, nasasabi mo kaling ko talaga. Gwapo ko talaga, grabe. Di ba? Mga ganon. Ganda ko talaga. Amen. So sabihin mo na lang, thank you. And then pagkatapos nyo mag-usap, tumalikod ka at sabihin mo kay Lord, Lord, salamat. Dahil sa ganda ng boss na binigay mo sa akin, nag-glorified ka. And thank you for the glory, Lord, na binigay niyo po sa akin. Are you there? Tignan niyo po yung verse. Sabi daw kung sino daw yung tinawag, meron daw karampatan na mabigyan ng kaluwalhatian. So we deserve to accept yung ating pong, ano ba tawag dito, yung appreciation from other people. Sabi mo sa katabi mo, napakagwapo mo. Kung babae, napakaganda mo. Ano po sagot? Thank you. Diba? Parang mas nakaka-humble pa. Amen? Amen. Hindi po yun paglalaki ng ulo na, thank you. Ay, yabang naman na ito. Hindi po. Amen. Small G lang naman yung glorified dito na sinabi eh. Ano po? Hallelujah. But, ayoko po mag-focus dyan.
Hindi po ako magpo-focus dyan. Dito po ako magpo-focus sa kung saan sinabi ni Lord, ni Paul, sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Usually po, ang topic po natin ngayon is the love of God. Sabihin mo po, the love of God. Last 3 weeks ago, ang topic po natin is the benefits. Amen, nandito po kayo. The benefits of being connected, the benefits of being on fire. Amen? Ngayon naman, yung benepisyo naman ng ikaw ba ay nakakaranas ng pag-ibig ni Lord. Amen? Sino dito, since birth, kilala mo na si Lord? Hindi. Lumaki ka lang. Tapos isinare sa'yo. Naikwento sa'yo ng nanay mo, uy, magagalit si Papa Jesus. Di ba? Ganun yung no? Ganun yung madalas na naririnig po natin. Tapos, uy, magagalit si Papa God. Uy, huwag kang magsisinungaling, bla bla bla. Nakikita ka ni Lord. Diba? Yung mga bata ngayon, ay, oo nga, sorry po, bro. Diba? Usually, ganun po yung nangyayari. Amen? So, dito pa lang sa senaryo na ito, kilala na natin si Lord, kaya lang karamihan po sa atin, ang totoo, hindi po natin nararanasan yung Lord na naririnig po natin sa simula pa lang nung tayo po ay nagkaisip. Sabi mo sa katabi mo, nararanasan mo ba si Lord? Meron ka bang tanong sa iyong isip na one time dumating sa buhay mo, dumating sa isip mo na nagtanong ka, totoo ka ba? Naririnig mo ba talaga ang aming mga dalangin? Ikaw ba ay talagang nakikita mo ang aming sitwasyon? Ikaw ba, Lord, ay totoong nararamdaman yung aming nararanasan? Amen. Sino po ang nagtanong niyan? Honesto. Ang dami. Thank you, Lord, sa mga honesto. Di ba? Tanong po yan ng mga taong hindi kilala si Lord. Kilala lang siya sa pangalan. Amen. Sino po dito directly, talagang personal mong kilala? No po, si President Noynoy Aquino. Yung personal talaga, as in close kayo, nakakatabi mo siya sa pagkain. Sino po dito? Wala. Pero kilala mo siya. Sino po si Noynoy? Our President. Amen. Kilala mo siya pero sa pangalan lang. Are you there? Kaya lang hindi natin siya nararanasan, hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita. Ito ba si Noynoy, marunong bang magkamay? Amen. Ang gusto ko po sabihin tonight is, mahal ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. And according sa verse na ito, wala ni anuman na makapagse-separate sa atin, makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig po ni Lord. Amen. So in short, kapag ikaw once na nireceive mo si Lord as your Savior and as your Christ, Messiah, sa buhay mo, kung tinanggap mo siya, naniniwala ako kapatid, na walang anumang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo sa buhay mo. Amen. Amen. Sabi ni Pastor Joey, sabi niya, na-bless ako sabi niya, kung ikaw ba nagkasala ngayon, kahapon at nung isang araw, naghiwalay ba ito sa iyo sa pag-ibig ni Lord? No. Ikaw ba nakapatay na tao o nakapatay ka na ng tao, nakapatay ka na ng Antonio? You know, the Antonio lumilipad. Di ba? O nakapatay ka na ng aso, kung ano man. Nakapag-separate ba to sa pag-ibig ng Lord sa iyo? Hindi, di po ba? Ikaw ba nakaranas ka ngayon ng matinding pagsubok? Nakapaghiwalay ba ito sa pag-ibig ni Lord sa iyo? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Walang makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig po ni Lord. Amen. Kagabi lang po at saka kaninang umaga,
naka-receive ako ng isang text, isang message from somewhere in the past. Naka-receive po ako ng message na talaga namang medyo ang aking damdamin ay papabagsakin, no, yung aking damdamin. Kinausap ako ni Lord kagabi pa lang. Sabi niya sa akin, Anak, Eman, alam mo bang mahal kita? Sabi ko, yes, Lord, alam kong mahal mo ako. Ba't ka nalulungkot? Lord, sakit-sakit Bakit? Akala ko ba alam mong mahal kita? Opo, Lord, alam kong mahal mo ako. Bakit ka nalulungkot? Si Lord, pag paulit-ulit si Lord, doon ka na magtaka. Amen? Paulit-ulit, di ba? Ilang beses sa Bible na narinig natin si Lord nagpapaulit-ulit na sinasabi. Paulit-ulit. Amen? Nagtataka ako. Eman, alam mo ba, anak, na mahal kita? Opo. O bakit ka nalulungkot? Kasi, Lord, sakit talaga sa damdamin Sabi ni Lord sa akin kagabi, pumikit ka. Pumikit ako. Sabi ni Lord, ano nakikita mo? Lord, nakakakita ako ng Goldilocks na mamon na nasa loob ng aking bag. Ano yung naalala mo dyan? Naalala ko nung time na gutom ako sa bus. Na humihingi ko ng pagkain sa iyo, Lord, at wala akong makain, binigyan mo ko ng Goldilocks na mamon. Sabi niya, may makikita ka pa. Ano nakikita mo? Din pumikit uli ako. Nakakakita ako ng fried chicken. Nakakakita ako ng ginataang tulingan. Nakakakita ako ng sinigang na bangus. Anong naaalala mo sa mga pagkain na yan? Lord, naalala ko po nung time na wala po kaming pagkain nila mama, tsaka ng kapatid ko, na nag-pray kami sa iyo, biglang lumabas ang pagkain na yun sa ibabaw ng mesa. Sabi niya, pumikit ka uli. Pumikit ako. Ano na uli ang nakikita mo? Nung pumikit ako, nakita ko si Lord na nasa harap ko, na may hawak ng cake. Binabati niya ako ng, Happy birthday! Sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mong iparamdam? Ano ba ang gusto mong ipakita sa akin? Sabi ni Lord sa akin, mahal na mahal kita. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Pasensya na po kayo. Bayan, ba't ba ako umiyak? Sabi ni Lord sa akin kagabi, mahal na mahal kita. Sa tindi ng pagmamahal ko sa iyo, handa akong gawin lahat para sumaya ka. Amen. Mahal na mahal kita. Thank you, bro. Wow! Sabi niya, ito yung hindi ko malilimutan sinabi ni Lord kagabi sa akin. Niremind niya ako Sabi niya, sa tuwing tinitignan kita, para akong nananalamin. Tignan mo yung katabi mo. Sa tuwing titignan ni Lord yan, parang nananalamin si Lord. Amen. Mahal na mahal tayo ni Lord. Amen. Biglang parang alam niyo yung parang tapos kaninang umaga, bigla na naman nag-remind sa akin yung text sa akin kagabi.
Bigla na naman bumigat ang pakiramdam ko. Pinaalalahanan naman ako ni Lord. Man, anak, alam mo bang mahal kita? Paulit-ulit si Lord. And then kanina, nasa loob ako ng opisina ni Mami, sinabi niya sa akin, mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Then, sabi ko, kanina habang nakatayo po ako doon, may nagte-testify. Sabi ni Lord sa akin, anak, ang pag-ibig ko lang, ang tangi mong panghawakan. Tatakbo ang lahat. Ako ang bahala. Kaya bigla akong para akong binuhusan ng malamig na tubig po dito sa unahan. Wala pong makakapaghiwalay po sa atin sa pag-ibig ni Lord. Kahit yung katabi mo, hindi yung katabi mo magiging hadlang para lang hindi mo maranasan ang pag-ibig ni Lord. Amen. Napakarami nating pwedeng maging dahilan para magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen. Yung mga himala pa lang No po, kanina kami ni Brother Def, magkausap kami. Sabi ni Brother Def sa akin, Pastor, I believe miracle is enough. Ka, brada. Dugoy lang kasi. Sabi niya, miracle is enough. Sabi niya, yung himala ay sapat na para tayo ay patuloy na magpagamit sa Panginoon. Sino po dito, isa-isahin po natin, sino dito nakaranas ng matinding pagkilos ng kapangyarihan ni Lord? Simula nung naka-attend siya sa church. No po, no, lahat po tayo, amen. Amen, lahat po tayo nakaranas ng pag-ibig ni Lord. And kahit nung time na hindi po tayo kaibig-ibig, tayo po ay minahal ni Lord. And akala mo, ikaw yung pumili na pumunta ka dito, hindi, ikaw ang pinili ni Lord. Kaya ka na andito ngayon. Amen, dahil mahal na mahal tayo ni Lord. Amen, sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal na mahal ka ni Lord. Amen. At kahit kasalanan na meron ka ngayon, hindi yan na makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Lord. Amen. Ano sabi niya? Kapag na kay Kristo ka, you are righteous. Are you there? Kaya nga hindi naunawaan ng iba yung grace. Dahil sa tindi ng pag-ibig ni Lord. Tingnan niyo po, wag niyo po ako mamimisinterpret, no po? Dahil sa tindi ng pag-ibig ni Lord, nung time na ikaw ay tumanggap sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ni minsan, hindi niya tinignan na ikaw ay magkakamali. Amen. Lord, naiintindihan po nila ako. Ni minsan, hindi Kanya tinignan na magkakamali ka. Why? Nagtiwala siya sa iyo. At ni minsan, hindi inalis ng Diyos yung tiwala niya sa iyo. Why? Mahal ka niya . Are you there? Sabi nung tatay, this is my son, was lost but now he is found. Amen. My favorite story sa Bible. Na po, the prodigal son. Actually, hindi po yun ang title nun. Yun lang po yung nakita ng mga theologian, kaya na yun po yung na-title nila. Ano po title nun? The Loving Father. Amen? Yung mapagmahal na ama na ni minsan, nung bumalik yung anak niya, papatakbo sa kanya, nung sinabi ng anak niya yung mga kasalanan niya, sabi nung tatay, ha? Ano? Wala akong maalala. Nagkamali ka ba sa akin? Wala akong maalala. Kaya anong nangyari, sabi ng tatay, pinatawag ang lahat ng katulong ng bahay, and then sinuotan ng singseng, sinuotan ng maayos na damit, and then nagparty-party sila. Usually, tayo po, ang nagiging karakter po natin, yung kapatid. Amen? Di ba nakita po natin yung karakter lang ng prodigal son? Amen? Amen? Usually po, masakit, dito po tayo sa kapatid. Ano po sinasabi ng kapatid? Pambira ka naman, ama.
tagal mo akong kasama, hindi kita iniwan. Hindi mo man lang ako pinag-party-party kagaya ng ginawa mo dyan. Iniwan ka nga niyan eh. Are you there? Pero yung tatay, ano sabi ng tatay? Anak na, dito ka lang naman eh. Bakit hindi ka humingi? Ang maganda dun sa isang anak, naliwaliw ang buhay, lagalag ang buhay, humingi kay Lord, marunong humingi. Nakita niyo po yung revelation ng istorya pong iyon? Buhay pa, hiningi na yung mana, at ang matindi sa tatay, buhay pa siya, alam niyang buhay pa siya, binigay niya yung mana. Are you there? Ang tanong, konsentidor, naibigay na halimbawa ni Lord. Are you there? Naibigay na halimbawa ni Jesus. Yung istoryang iyon, for us, na makita po natin, ang Diyos kapag humingi ka, hindi ka niya pagdadamutan. Amen. Kaya nga sinasabi niya, kahit na magkamali ka anak, hindi yan makakapaghiwalay ng pag-ibig ko sa'yo. Are you there? Once na mag-step forward tayo kay Lord, once na maghakbang tayo, sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente na andito ka ngayon. Amen. Iyan ay kalooban ng Diyos. Tinawag ka niya, pumunta ka dito, sinasabi mo ngayon sa harapan niya, Lord, dapat ba akong naandito, far life to, mag-aapoy ang buhay ko? Sabi ng iba, ayoko sa church, nakakasunog dun. Ito po yung apoy na masarap. Promise. Sabi mo sa katabi mo, promise, ang sarap nito. Nakaka-addictus to. Amen. Then, bigla ako na-realize, kanina, tapos na doon ako sa loob, minimeditate ko yung goodness ni Lord. Sabi ko, Lord, paligayahin mo naman ako today. Pasayahin mo naman ako today. Then sabi ni Lord sa akin, gusto mong pasayahin kita? Sigurado ka? Opo, Lord, pasayahin mo ako. Okay. Nagpray ako saglit. Sabi ko, Lord, nasan po yung kaligayahang ibibigay niyo po sa akin? Sabi niya, mamaya maghintay ka. Maririnig mo. Sabi ni Mami Marge, Pastor, daming nagmamahal sa'yo. Boom! Bigla akong para akong binuhusan na naman ng tubig. Sabi ni Lord sa akin, narinig mo? O sabi mo sa katabi mo, ang dami nagmamahal sa'yo. Amen. Amen. Gusto ko pong i-share yung time na ako po ay tinawag ng Panginoon para magpastor. Alam na po ba ng iba ito? Hindi pa. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na? Uwi ka na. Hindi, joke lang. Noong time na tinawag po ako ni Lord, sabi niya sa akin, anak, babaguhin ko takbo ng buhay mo, gusto ko maglingkod ka sa akin. So, paikling ko na lang, dati po akong call boy, di ba, naikwento ko na po ito sa inyo before. Dati po akong call boy, pumapatol sa bakla, pumapatol po sa matrona. So, hindi naman po katandaan ng 70 to 80 years old, hindi naman gano'n. No? Medyo... Hindi na po kaya ng sikmura ako talaga yon. Pero naalala ko mga 30 to 40 years old, mga ganon. 45, biyaya na yun. So, yun, dati po akong pumapatol sa bakla, pumapatol sa matrona. Hindi ko po akalain na darating sa buhay ko, magiging pastor po ako. No po? Hindi ko rin nakalain na sa testimony ng buhay ko na iyon, may mate-turn off sa akin. Iniisip ko, may mate-turn off sa akin, walang magmamahal sa akin. Glory to God. Ano po, binigyan ako ng napakagandang, ang babae sa aking buhay. Yee! Ano po? So, glory to God, buong-buo kong tinanggap. No po? So, ang ano ko po dito is, nung naglingkod po ako kay Lord,
Sa lahat ng naranasan kong pangit before, at simula nung nakakilala po ako sa Panginoon at naglingkod ako sa Kanya, nakita ko yung matinding pagbabago na ginawa niya sa buhay ko. At may pagmamalaki ko yun sa Panginoon. Amen! Pastor Edwin, Pastor Anton, yan, mga nagpastor yan, hindi po biro yan, kinalimutan ng kanila po mga pangarap. Para lang po sa Panginoon. No po? Amen. Si Pastor Anton, pulis. No po? Kalibre 45. Si Pastor Ed, teacher. No po? Teacher po ba, Pastor? Tama po ba? Education, no po? At ang matindi pa po noon, nangunguna po sa kanilang klase. No po, kinalimutan ng mga pangarap. Si Mami Marge, nasa ibang bansa, kumikita ng malaki, umuwi ng Pilipinas para lang maglingkod po kay Lord. No po, glory to God. Sino pa po? Si Pastora Cherry, nandito po, no? Ayan, salamat po sa presensya ng ating pong kapatid, Pastora Cherry. And I believe may magandang buhay yan na tinalikuran para lang sa Panginoon. No po? Hindi po biro. Amen. Bakit ko po sinasabi to? Ewan ko. Pag-ibig po ni Lord eh. Ako po personally bilang lingkod po ng Diyos, talagang grabe ang pag-ibig ni Lord. Amen. Kaya gusto ko po na sana'y sa mga susunod na maglilingkod kay Lord, hindi nyo na po maranasan yung pangit na sitwasyon na paglilingkod. Bakit? Salamat po kila Pastor Anton, kila Pastor Ed, Pastora Cherry, Mami Marge. Pinasimple na po yung sistema para kayo ng mga susunod na maglilingkod, hindi na mahirapan. Palakpakan po natin ang mga lingkod ni Lord. Amen. Pinasisimple. Ang hina po niya para sa mga bayani. Amen. Ang tanong, bakit po nagbigay ng buhay ang mga lingkod na ito? Naranasan po nila yung pag-ibig ni Lord. Naranasan po nila yung pag-ibig na nagpabago ng buhay nila. At eto na po tayo ngayon. Before, maisip ko, balik-balikan lang po natin, Pastor Edwin, si Ate Malen, nagluluto pa ata ng beef steak. Naamoy ko ngayon eh. No po? Mami Marge, Pastor Anton, ilan lang po ang umattend ng Farlight. Ilan lang po tayo, Mami? I think 3 months ago or 2 months ago. 8, 7, 8. Isang circle lang po kami dito, Pastora Cherry. May harang pa po kami sa gitna. Na po, napisara. So, isang paikot lang po kami dito. And then, tignan nyo po ngayon. Amen. Tignan nyo po, paligid nyo po ngayon. Wow, palakpakan po natin si Lord. Bakit po may mga tao, na gusto ko lang po i-honor, no? Bakit po may mga tao na uhaw at nananatili na makaranas sa Panginoon? Bakit po? Kasi naranasan po nila yung pag-ibig ni Lord. Amen. Bakit po may mga nagpipreach, narinig yung mga goodness ni Lord at patuloy po silang umaattend? Bakit? Naranasan po nila yung pag-ibig ni Lord. Amen. Walang sawang sumusuporta, Brother JC, Def, no po, sino-sino pa sa intercessory team, no po, na yung iba walang ginawa kundi kumain. So, my God. No po, si Army, nakita ko bigla, nakaka-enjoy ng ministry, no po, bakit po yan umaattend ng ministry? Bakit po? Gutom daw, hindi. Dahil naranasan po nila yung pag-ibig ni Lord. Bakit po yung iba nagbo-volunteer na gawin po yung lahat para lang sa church, para lang sa Panginoon? Bakit po? Naranasan po nila yung pag-ibig ni Lord. Bakit ko po sinasabi to? Para ma-rebuke po natin yung nag-iisip na mag-backslide dyan. Amen. In Jesus' name. Napakasarap maranasan ng pag-ibig po ni Lord. Woo! Amen.
Naranasan po namin ang prophetic anointing, healing anointing, ano pa po, na kung meron mang may karamdaman ngayon na nasa loob ng simbahang ito, naniniwala ko hindi ka lalabas nang hindi ka magaling. Nararanasan po natin yan dahil sa pag-ibig ni Lord. Amen. Nakaka-receive tayo ng direction through prophetic word, Pastora Cherry. Nandito po yung mga ibang kapatid po natin na nagpo-flow sa prophetic. Naranasan po natin yan hindi dahil sa sila ay anointed, kundi dahil sa naramdaman nila at naranasan nilang pag-ibig ni Lord. Amen. Nananatili pong nakatayo ang ating simbahan at patuloy na lumalago at pinapapaganda pa ni Lord para makita ng mga tao na nasa paligid po natin. Bakit po natin nararanasan yan? Dahil sa pag-ibig po ni Lord. Amen. Bakit po tayo may pera? Bakit po tayo may hininga? Bakit po tayo may trabaho? Bakit po tayo nakakaranas sa pang-araw-araw na buhay? Wala pong ibang sagot dyan kundi ang pag-ibig lang ni Lord. Amen. Amen. Wow. Sabi ko kanina, pag hindi mo ako tinigilan sa tanas, ipagsisigawan ko ang matinding pag-ibig ni Lord. Ay, nako, magsasawa ka talaga. Amen. Sabi mo sa katabi mo, napakabuti ba ni Lord? Sagutin mo naman yan. Di ba pangit man yung sitwasyon ng buhay mo, pangit man na nangyayari sa iyo ngayon, kapatid, sinasabi ko sa iyo, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Pangako yan. Ipapuputol ko 10 daliri ko kung hindi mo mararanasan ang pag-ibig ni Lord. Amen. Ano sinabi ko po kanina? Baka ikaw yung kapatid na hindi lang nangihingi. Lord, pengi naman ang pag-ibig mo. Sabi ni Lord, ang tagal ko nang binigay 2,000 years ago, ang lumipas. Nahanga ko sa cross para lang sa'yo. Dahil sa tindi ng pag-ibig ni Lord, hindi po siya namatay para iligtas ka lang. Sabi mo sa katabi mo, si Lord namatay hindi lang para iligtas ka, kundi para ibalik yung tunay na ikaw. Amen? Ano po ba yung tunay na tayo? Sa tindi ng pag-ibig ni Lord, gusto niya, naririnig mo boses niya 24/7. Amen. Amen. Sa tindi ng pag-ibig ni Lord, gusto niya, nararamdaman mo siya, nararanasan mo siya 24/7. Amen. And one of these days, magulat ka na lang, yung 50 pesos sa wallet mo, naging 500. Out of nowhere, sa nanggaling ito, dati mukha lang ni Serious Menya, ngayon Tito Vic and Joey na. Sino yung ano mo? Sabi ni, The Three Stooges. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, napakabuti ba ni Lord? Na may dahilan ba para ikaw ay manlamig? May dahilan ba, kapatid, para ikaw ay manghina? Tigtigan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo sa kanya, wala nang dahilan, kapatid. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Ang sarap na po ng nasa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ano po sabi dito? Shall tribulation ang makakapag-separate? Hindi. Ano po ba yung tribulation? Tad-tad na yata yung iba dyan, yung tribulation ng buhay. No po? Yun yung mga matinding gera sa buhay nila. Ano pa po? Distress. Sino po dito yung distress? Sino po dito persecuted? Sino po dito nakakaranas ng famine? Taggutom, tagtuyot sa buhay mo. Woo! Sino po dito, nakedness, wala kang madamita, wala kang damit? Lahat naman siguro sa atin meron. Amen. Ano pa po?
Sino po dito, lagi na lang yung buhay niya nabubuwi sa kamatayan? Kandamalas-malas na lang lagi. Parang, ba naman to, araw-araw na ginawa ng Diyos, minamalas lagi. Lagi ako. Paputol ka, kapatid. Baka deliverance kailangan yan. Amen? Wala. Sabi mo sa katabi mo, wala. Walang makapagse-separate sa atin sa pag-ibig ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bago ka na kasi. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Balik po ako. Balik po ako sa sinasabi ko. Eto na, mga kapatid. Shh! Eto na po. Nung naglingkod na po ako kay Lord. Nung naglingkod na po ako kay Lord, yung kinikita ko po sa bangko noon, usually, nakakapag-close po kami ng deal, no po, sa mga past due accounts, do sa mga naglo-loan na mga hindi nakakapagbayad, nakakapag-close po ako ng malaking pera, kaya nakakuha po ako ng komisyon. Sabi mo, komisyon. No po, no? So, nung naglingkod po ako sa Panginoon, nung talagang kilala ko pa lang si Lord sa pangalan, yung komisyon na nating nararanasan ko, naging konsumisyon. Bakit po? Kasi hindi ko pa po nararanasan si Lord. Amen? Na talaga namang ang laki nang nawala sa akin, kumikita po ako ng 50,000. Usually, pinakamababa po na po sa amin, 35. No po, 35,000. Kasi nasa CA po kami. Meron pa minsan na under the table process. Palolonin namin ng 5 milyon. Bibigyan kami ng 2%, 3%. Hindi po ba? Tapos hati-hati na kami nasa CA noon. Ayoko na lang po sabihin sa inyo kung anong bangko yung baka isumbong nyo ko. No? So, ganun po yung sitwasyon noon. Tapos nung naglingkod po ako sa Panginoon, yung komisyon, naging konsumisyon. Bakit po? Yung nakasanayan kung meron ako, nawala. Tapos habang tumatagal yung paglilingkod ko po sa Panginoon, bigla ko po nakita na talagang tineturn around lahat ni Lord. Amen. At bigla ko nasabi sa sarili ko, grabe pala si Lord. Napakatindi pala ng pag-ibig niya. Sabi mo sa katabi mo, napakatindi ng pag-ibig ni Lord. Paulit-ulit po akong ini-inject yung pag-ibig ni Lord, no? So, nung time na ito na, nung naglingkod na ako kay Lord, nung dating nagtatrabaho po ako sa bangko, hindi po ako makalis ng ibang bansa. Laki ng pera, tapos hindi makalipad ng tawid dagat. Nung naglingkod po ako sa Panginoon, nagtataka ako, walang laman ang bulsa ko, walang pera ang bulsa ko, nakakapunta po ako ng ibang bansa. Amen? Glory to God. Unang bansa na napuntahan po natin, Indonesia. Pagbaba po doon, conference po ng mga lingkod ng Panginoon, mga missionary sa Jakarta. Nung unang baba ko po doon, hinalikan ko po talaga yung lupa, pastora. Pagbaba ko po ng eroplano, at ganun pala yung pakiramdam kapag, parehas yata kami. Talagang pagbaba ko ng eroplano. Alam niyo po yung mga first timer, sino po dito nakapag-ibang bansa na? Tapos nung unang beses ka palang nakapunta, ano feeling? Di ba heaven is real? Are you there? Parang sinasabi mo, grabe ang yabang ko. Alam niyo po yung ganong feeling. Pero alam niyo po, nasa eroplano pa lang ako. Sabi ko, ganito pala pakiramdam na nasa eroplano. Dati tinuturo-turo ko lang. Ngayon, eto na, nakasakay na ako. Tapos pagbaba ng eroplano, dahan-dahan ako bumababa talaga. Yung mga kasunod ko, talaga tinititigan ako. Siguro, ba to, may kulani ba to sa puwet o may pigsa sa puwet? Talagang dahan-dahan ako bumababa. Kasi ina-appreciate ko po yung eroplano. Sabi ko, sarap pala bumaba ng eroplano. Sarap sumakay, sarap bumaba. Ay, nako. Talagang nung pagbaba ko po sa Indonesia, pastora, eto na yung airport, no? Hinalikan ko po talaga yung sahig. Ang daming nagtinginan sa akin. Tapos sabi yung kako-missionary ko,
Uy, ano ba? Ba't mo niyanalikan yung sabi ko, ang sarap eh. At least nakatikim ako ng halik ng Indonesia. Di ba? Tapos hindi lang po natapos doon. Pagkatapos po noon, glory to God. Salamat po. Salamat sa Panginoon. No po, nakarating po tayo ng Thailand. Amen. Nakita po natin yung mga lalaking mas maganda pa sa babae. Sa Thailand, ang dami noon. No po, anyway, tapos nakapunta po tayo ng Malaysia, nakapunta tayo ng Singapore. Napakasarap. Sabi ko, wala laman ang bulsa ko. Amen. Tapos, ito na, nung naandun na ako, tapos, lahat ng babaan po natin, hinahalikan po natin yung lupa. At sinasabi natin, Lord, i-bless nyo po ang lugar pong ito. Amen. Napakasarap. Naranasan ko lang po yun nung nasa Panginoon po ako. Amen. Dati po hanggang Santa Rosa, Laguna lang po ako. Ang ganda pala ng Batanes. Amen. Narating ko po ang Batanes. Mula Batanes hanggang Jensan. Jensan lang, hindi ulo. Hindi po ba? Tapos naikot po natin yun, nakakita tayo ng mga different kind of tribes of Filipino people. Merong kinky, na talagang itim ang muka, puti ang mata. Yung talagang, di ba sa atin, pag tinitigan mo yung mata ng katabi mo, may ugat-ugat pa. Yung mga ita doon sa Sambales, pag tinitigan mo yung mata nila, puting-puti. Talagang ang ganda ng mata nila. Sabi ko parang walang tapos ang lino ng mga paningin. Nung naglingkod ako sa Panginoon, nakatikim ako ng ahas. Exotic food, hindi ko alam, akala ko manok, ginataan, sarap ng kain ko. Nung tapos na kaming kumain, sabi nung ita sa akin, gusto mong malaman kung anong kinain mo, napakasarap. Sabi nyo, native chicken. Oo nga, native chicken yun. Halika, punta ka sa likod. Pagpunta sa likod, sawa na napakahaba, binalatan. Hindi ko na po mailuwa. Nasa tiyan na eh. Amen. Tapos sinimay na bayawak. Amen. Masarap pa sa manok. Nakaranas akong kumain ng kanin na luto sa lata ng nido. Sino nakaranas na nun? Sa mangyan. Mga mangyan yun. Grabe, nagulat ako, nagsaing. Bit nila yung lata ng nido. Anong gagawin nila doon? Doon nagugas ng bigas. Doon ay sinalang. Uy, okay to ha. Heavy. Wisdom. Tapos ito pa matindi. Pagkaluto ng kanin, tatanggalin yung kanin doon sa nido. Magluluto ng nilagang kangkong. Doon din. Walang hugas-hugas. Sampayo. Amen. Bakit ko po ikinikwento? Nung nakita ko po sila, bigla ko sinabi sa sarili ko, ang palad ko. Yung talyasi namin, ang ganda-ganda. Yung kaldero namin, napaka-cute. Galit po ako sa kalderong may uling sa puwet. Ayaw na ayaw ko po ng ganyang kaldero. Talagang pinapakuskus ko po yan kapag maitim. No po? Grabe. Tapos, makikita mo yung mga ganong lugar na mapupuntahan mo, masasabi mo talaga, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, napakabuti ni Lord. Amen. At eto na po tayo. Isang lingkod ng Panginoon na talaga namang bine-bless ni Lord. Amen. Thank you, Lord, for the blessing. Amen. At wala po akong sawang ipakita lagi, no po, before and after. Yung iba hindi pa po si Pastora Cherry hindi pa nakikita ito. Ipapakita ko po sa inyo yung dati pong Eman, yung Pastor Eman. Before and after. Masasabi nyo po, meron pong monster. Masasabi nyo po, salamat po sa revival. Salamat sa revival at binuhay ako ng revival. Salamat sa Panginoon. Amen.
Po? Bobby Andrews. No po? Narnia daw yung kambing sa Narnia. Meron pa po, meron pang isa eh. Doon sila, tawa ng tawa din sila doon eh. Kakaibang version ng aking muka. Sabi ko, buti na lang binuhay ako ni Lord. Nasaan siya? Ayun. Before and after. Kaya nga hindi ako makapaniwala. Salamat kay Lord. Binigay ni Lord si Kimberly eh. Talagang, ayan po. Kita niyo po, kita? Lagi ko po sinasabi, kung ikaw, nanay, at may anak kang dalaga, hindi mo pagkakatiwala eh. Amen. Itsura. Hindi po ba? Before and after. O yun. Nakuha po natin. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Amen. Kay sister, mabilis lang, no? Mabilis lang po ito. Pasensya na, may singit ko lang. Kay sister na naka-red. Ikaw po. Hindi siya. Kay sister na naka-red. May something in your heart na gustong buuin ni Lord ngayong gabi. Hindi tayo magkakilala ngayon lang tayo nagkita. Pero may mga tanong sa isip mo na gustong sagutin ni Lord. At merong naisang Diyos buuin sa puso mo ngayon. Sinasabi ni Lord, naririnig ko ngayon, kung binasag ng sitwasyon ang buhay na meron ka, nais buuin ni Lord ngayon yun. Huwag kang mangamba. Hindi pa huli ang lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, hindi kami magkakilala. Naano ko lang. Bigla lang, ang bilis. Ang bilis lang po. So, marami po sa atin. I believe. I believe na po, marami po sa atin naghihintay, naghahangad na maranasan po si Lord. At isa lang po ang ginagawa ko kapag gusto kong maranasan si Lord. May I call praise and worship team?